Kumusta? Pag-isipan mo to sandali. May klinika ka, pinaparenta mo lang yung mga kwarto at gamit sa mga doktor. Tapos may naging issue pala yung isa sa kanila, may kalokohan daw sa PhilHealth claims. Ikaw ba bilang may-ari ng klinika, dapat managot din? Oo, yan mismo yung naging tanong sa kasong hawak natin ngayon. Ito yung sinasagot ng Korte Suprema, di ba? Sa kasong to. Tama, ito yung Quezon City Eye Center versus Philippine Health Insurance Corporation, GR numbers 246710 hanggang 15. Ang desisyon lumabas noong February 6, 2023. Okay, so ano bang nangyari dito? Paano nagsimula? Well, nagsimula ito kasi may inimbestigahan ng PhilHealth, ilang doktor, specifically sina Dr. Valdez at Dr. Yadao. Okay. Anong issue sa kanila? Ang alegasyon ay yung tinatawag na cataract sweeping. Parang may sistema sila ng pag-recruit ng mga pasyente para sa operasyon sa katarata. Recruitment scheme. Tapos, Which is bawal daw yon based sa circulars ng PhilHealth. Specifically Circular 17 at 19, Series of 2007. Tapos, yung mga operasyon daw ginagawa doon sa facility ng Quezon City Eye Center or QCEC. doon ginagawa. Kaya nadama yung QCEC. Exactly. Dahil diyang ang daming isinampang kasong administratibo ng PhilHealth laban sa QCEC. Anong specific na charge? Ang charge ay breach of the warranties of accreditation. Basically, paglabag daw sa mga kondisyon ng accreditation nila sa PhilHealth. At anong basehan ng PhilHealth dyan? Ginamit nilang basehan yung mga investigasyon, mga validation reports, pati mga salaysay mismo ng mga pasyente. Sabi ng mga pasyente, na-recruit daw sila through medical missions o kaya may mga advisory tungkol sa libreng operasyon. Okay, so anong naging resultado sa PhilHealth level? May parusa ba? Oo. Pinatawan ng PhilHealth Arbitration Office tapos in-affirm ng PhilHealth Board yung QCEC ng multa. Tapos sinuspende yung accreditation nila at pinapabalik pa yung mga naibayad na daw na benepisyo. Medyo mabigat. Wow! Pero anong sabi ng QCEC? Anong depensa nila? Ang sabi naman ng QCEC, teka muna, sila daw, ang arrangement ng nila is pinaparentahan nila yung facility, yung lugar at gamit sa mga doktor na to, pati na rin sa grupo nila, yung Heidelberg Ventures Corporation or HVC. May HVC pa pala. Grupo ng mga doktor yun? Oo, grupo ng mga ophthalmologists. Kasama doon sina Dr. Valdez at Yadao. So sabi ng QCEC, wala silang direct control or kaalaman kung paano nakuha ng mga doktor yung mga pasyente nila. Paano yung pag-file ng PhilHealth claims? Sila din yung nagfa-file, di ba? Oo, pero sabi nila, parte lang daw yun ng service agreement nila sa HVC at standard process lang naman daw yun sa PhilHealth. Hindi raw ibig sabihin nun kasabwat na sila sa recruitment kung meron man. Okay, gets ko yung side nila. Anong nangyari nung umakyat to sa Court of Appeals, sa CA? Sa CA, kinatidan pa rin ng PhilHealth. Sabi ng CA, meron daw sapat na ebidensya yung tinatawag na substantial evidence laban sa QCSC. Ano raw yung mga ebidensya na yun? Yung mga affidavit ng pasyente, yung mga reports ng PhilHealth, tapos pinansin din ng CA yung kontrata ng QCSC sa HVC. Bakit? Anong meron sa kontrata? Kasi may nakalagay daw doon na minimum quota. Kailangan daw maka 200 major surgeries per month yung HVC. Sabi ng CA, baka daw ito yung nag-udyok or nag-incentivize sa mga recruitment schemes. Yung quota. Possible motive, ganon. Yung reklamo ng QCSC tungkol sa due process. Ayun, sabi ng CA doon, parang premature daw or dapat idian muna ulit sa PhilHealth Board bago sila pumunta sa korte. Basically, dinismiss yung procedural issue na yon. Okay, dito na papasok yung Korte Suprema. Medyo magulo yung picture, no? Ano yung mga naging pangunahing tanong or issue na dinala sa Supreme Court? Dalawa yung major issues talaga. Una, yung tanong tungkol sa due process. Nabigyan ba ng tamang proseso ang QCEC? At pangalawa, sapat ba talaga yung ebidensya para panagutin ang QCEC for breach of warranties of accreditation? Sige, unahin natin yung due process. Anong sabi ng Korte Suprema? Dito, binaliktad ng Korte Suprema yung desisyon ng CA. Ang sabi ng SC, nagkaroon ng paglabag sa due process ang PhilHealth. Talaga?
Paano raw? Kasi, lumabas na sa ilang kaso, hindi pala binigyan ng PhilHealth Prosecution Department yung QCEC ng kopya ng resolution na nagsasabi na may prima facie case. Teka, ano yung prima facie case resolution? Ito yung parang findings ng prosecutor na may sapat na basehan para ituloy yung kaso at isampa yung formal na reklamo sa PhilHealth Arbitration Office. Dapat daw, bago pa isampa yung reklamo, nabigyan na ang QCEC ng kopya nito. Para alam nila kung ano yung basehan ng kaso laban sa kanila. Eksakto. Hindi yun nasunod. Labag daw to sa sariling rules mismo ng PhilHealth, yung Sections 88, 89, 90 ng 2013 IMRR nila. Napaka-importante daw nung resolution na yun para sa respondent. So dahil sa procedural error na yon ng PhilHealth. Dahil doon, sabi ng SA, tama lang na umakyat agad ang QCEC sa CA gamit yung certiorari. Hindi applicable yung sinabi ng CA na premature. Kasi may grave abuse of discretion daw yung PhilHealth sa hindi pagsunod sa sarili nilang rules on due process. Malinaw yun, napaka-importante pala ng tamang proseso. Ngayon, punta tayo sa pangalawang issue, yung ebidensya. Sapat ba daw para panagutin ang QCEC? Dito, ang hatol ng Korte Suprema, walang sapat na ebidensya or no substantial evidence para panagutin ng QCEC. Wow! Bakit daw? Sabi ng CA meron. Well, inisa-isa ng SC yung mga punto. Una, yung ginamit na Doctrine of Apparent Authority ng PhilHealth at CA. Sabi ng SC, hindi yan applicable dito. Ano nga ulit yung apparent authority? Ito yung konsepto na kung ang isang tao, like a doctor, ay mukhang may authority na kumilos para sa isang entity, like the clinic, pwedeng managot yung entity. Pero, sabi ng SC, pang medical malpractice cases daw yan primarily, hindi para sa ganitong accreditation warranty issues. Okay. So di dahil lang gumagamit ng facility mo yung doktor, liable ka na sa lahat ng ginawa niya related sa PhilHealth rules? Parang ganon, kailangan pa rin ng prueba, ng actual involvement mo or knowledge. Pangalawa, sabi ng SC, yung mga ebidensyang pinresenta like yung paggamit lang ng facility ng QCSC, yung pagkakaroon ng medical missions ng mga doktor mismo, yung shuttle service, o kahit yung quota sa kontrata nila sa HVC, hindi raw yun sapat. Hindi sapat para patunayan na, Na yung management or staff mismo ng QCSC ay may alam o kasabat doon sa sinasabing recruitment scheme. Walang direct evidence, sabi ng SC, na nag-uugnay mismo sa QCSC. I see. Kailangan may direct link sa clinic's operations or management. Oo. Inidistinguish pa nga nila ito sa isang dating kaso, yung Urdaneta Sacred Heart Hospital. Doon daw kasi, umamin mismo yung ospital na sila ang nagsasagawa ng screenings at gumamit pa ng seekers para maghanap ng pasyente. Walang ganong klaseng ebidensya laban sa QCSC dito. Malinaw. So, walang direct proof na kasabat ang QCEC. Ano na ang naging final na hatol ng Supreme Court? Dahil sa mga puntong yan, binaliktad ng Korte Suprema ang desisyon ng CA. Lahat ng kaso ng PhilHealth laban sa QCEC, dinismiss. Inalis din yung suspension ng accreditation nila. Pati yung mga claims? Oo, inutusan din ng PhilHealth na bayaran yung mga pending claims ng QCEC. Ang pinakadiin talaga ng Korte Suprema, kailangan ng matibay at direktang ebidensya bago maparusahan ang isang healthcare provider sa mga ganitong kaso. Hindi pwedeng hula-hula lang or assumption. Okay, so ang pinaka-takeaway natin dito para sa'yo na nakikinig, una, sobrang halaga ng due process. Kahit government agency ka pa, kailangan mong sundin ang sarili mong rules. Kapag nagkamali ka sa proseso, pwedeng basurahan ang kaso mo. Ama. At pangalawa, hindi automatic na liable ang isang ospital o klinika para sa mga actions ng mga independent doctor na gumagamit lang ng facility nila, lalo na kung ang basehan lang ay accreditation rules. Kailangan talaga ng substantial evidence na nagpapakita ng direct participation or pakikipagsabuatan ng mismong facility. Hindi pwedeng guilt by association lang. Hindi pweda. Kailangan ng pruweba. Okay. Ngayon, iiwan namin sa iyo ang tanong na ito para pag-isipan mo. Base sa naging desisyon dito,
Paano kaya masisiguro ng mga ahensya tulad ng PhilHealth na malalabanan nila yung mga posibleng fraud, lalo na yung mga involved na independent doctor, pero at the same time, hindi naman nila nalalabag yung due process? At hindi rin nagiging unfair or sobrang pabigat doon sa mga healthcare facilities na ang role lang naman talaga minsan ay mag-provide ng lugar at kagamitan para makapagbigay ng serbisyong medical ang mga doktor. Isang mahirap na balancing act yan, no?